Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Kabanata 171. Hindi yon ang ibig kong sabihin, Brother Tyson. Gusto kong mawala ang makong na ito. Naguluhan si Jake Surrey sa biglaang pagbabago ng ugali ni Tyson Woods. Nasa isip niya na nasaktan si Tyson sa kanyang sinabi, ngunit sino ang hindi makakatanggi sa ganoong karaming pera? Tinawag mo lang ba akong tanga ulit? Sumigaw si Tyson habang sinipa niya si Jake. Tinawag lang akong tanga ng Surrey na ito, bogbog sarado ka sa akin. Sigaw ni Tyson sa kanyang mga subordinate habang papalapit sila kay Jake. Brother Tyson, hindi kita tinawag na tanga, pumunta ako rito para bigyan ka ng pera. Brother Tyson, bibigyan pa kita ng higit pa, aaray ko. Sumigaw si Jake nang maramdaman ang matinding kirot sa kanyang mga binti. Isa lamang siyang mayamang anak na lumaki sa layaw, Jeff Rocks, wala siyang ideya na makakaharap ng ganito. Nahimatay si Jake pagkalipas ng ilang segundo, Sir, nawalan siya ng malay. Magalang na sinabi ni Tyson habang naglalakad siya papunta kay Harvey. So tumatanggap ka ng mga trabaho mula sa kahit sino ngayon, ha? Ginawa kita kung sino ka ngayon upang matulungan akong mag-ayos ng mga resources, hindi para mambuli ng iba. Kung hindi mo pa rin naiintindihan ito, hindi ko pag-iisipang palitan ka. Mapanganib na babala ni Harvey, Sir, sorry po, hindi ko ito sinasadya, nakilala ko siya sa isang ahente. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon kung nalaman ko lang ng mas maaga ang gusto niya, sagot ni Tyson, habang mapatla ang mukha at umiiwas ng tingin. Bahala ka, maaari kong ibigay sa iyo ang lahat, ngunit maaari ko rin bawiin sa iyo ang lahat. Pumili ka kung gusto mong maging kapatid ko o maging kaaway ko, walang pakialam na sinabi ni Harvey habang papasok sa opisina ni Tyson at umupo sa kanyang sofa. Narinig kong may ilang mga pamilya na hindi masyadong nasiyahan ng malamang nakuha namin ang aming pondo, casual na sinabi ni Harvey, karamihan sa kanila ay hindi problema Master Harvey, maliban sa mga broke. Mabilis na sinabi ni Tyson, at tila nakaramdam ng ginhawa matapos baguhin ni Harvey ang usapan, ang mga brook. Ang pamilya ni Zachariah, ano ang balak nila? Nagtatakang tanong ni Harvey. Kabanata 172. Ang mga brook ay parehong nagpapatakbo ng legal at ilegal na mga negosyo. Narinig ko na nagpapatakbo sila ng isang security company na sumasakop sa halos kalahati ng teritoryo ng Niemhi, misteryosong sinabi ni Tyson. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, dalawa sa ating empleyado ang binugbog noong pumunta sila para sabihin sa kanila ang tungkol sa pagkuha ng pondo. Mabuti na lang at nandoon ang ating mga tao o baka wala na sila ngayon. Ginugulo ang mga York. Ang tapang nila, tumawa si Harvey. Kumikinang sa interes ang kanyang mga mata, hindi malaking problema ang mga Brook. Narinig ko na ang isang rich kid na mula sa kanilang pamilya ay malapit kay Liam Stone. Marahil iyon ang dahilan kung bakit napakahambog nila, panunuyan ni Tyson. Si Liam Stone ay isang pangsiga sa Niemhi, halos pareho ang lakas nila ni Liam at Tyson, ngunit wala silang magawa sa bawat isa. So ang ibig mong sabihin si Liam ang backbone ng mga Brook. Sinusubukan mo bang sabihin sa akin na hindi mo ito kakayanin? Tanong ni Harvey, habang pinipikit ang kanyang mga mata. Siyempre hindi, ngunit maraming matatalo sa mga tao natin kung pipiliin nating kalabanan sila. Hindi ko yun gagawin ng walang permiso mo, kinakabahang sumagot si Tyson. Nasaan ang kanyang headquarters? Tanong ni Harvey sa wakas. Nasa basement iyon ng isa sa mga security company ng mga Brook, at narinig ko ring may underground boxing ring doon, marahang sumagot si Tyson. O sige, bibisitahin natin sila ngayong gabi. Ayokong may mga problema sa York Enterprise. Walang oras si Harvey para harapin ang mga karakter na ito, meron pa siyang mga mas malalaking isyu sa kumpanya na kailangang ayusin. Okay, aayusin ko ito, magalang na sumang-ayon si Tyson. Hindi mo na kailangang mag-ayos ng kahit ano, tayong dalawa lang ang pupunta doon. Susunduin kita mamayang gabi, sinabi ni Harvey kay Tyson habang tinatapik siya sa balikat. Hindi niya inisip na kakailanganin nilang magdala ng maraming tao kapag haharapin lamang nila ang isang tulad ni Liam Stone. Habang naglalakad palabas ng hotel si Harvey, bulagta pa rin sa lupa si Jake, humanap ka ng pwedeng magtapon sa kanya. Sa main entrance ng ospital,
Casual na dinagdag ni Harvey, kung hindi niya inutos iyon, walang sinuman ang maglalakas loob na hawakan si Jake kahit na namatay siya sa lugar na iyon. Kabanata 173. Nang hapon iyon, nakatanggap si Harvey ng tawag sa phone mula kay Mandy. Harvey, kakarating pa lamang ng unang transaksyon ng pondo mula sa York Enterprise. Tulungan mo akong pasalamatan ko si Miss Xavier para sa akin, hiling ni Mandy nang may pahiwatig ng galak sa kanyang tono. Halos mapatalon si Harvey sa kinauupuan niya. Alam na ba ni Mandy ang tungkol sa kanyang pagkatao? Hindi ba kaklase mo siya? Gusto ko sana siyang libre balang araw kapag may oras siya, masayang sinabi ni Mandy. Sige, tingnan natin kung anong mangyayari. Narinig ko na medyo busy siya. Tila nabunutan ng tinak si Harvey nang malamang hindi pa pala alam ni Mandy ang tungkol sa kanyang pagkatao, at maingat na tinanggihan si Mandy. Alam ng Diyos kung ano ang mangyayari kung ang dalawang babaeng iyon ay naging magkaibigan. Oo nga pala, late na ako uuwi mamayang gabi, may kailangan pa akong aasikasuhin muna. Sinabi ni Harvey kay Mandy dahil balak niyang bisitahin si Liam Stone kinagabihan. Okay, pero iiwan ko ang pinto kong nakabukas, nahihiyang sinabi ni Mandy matapos ang isang sandaling katahimikan. Beep, beep, binaba agad ni Mandy ang tawag pagkatapos nito. Nasa sabik si Harvey matapos marinig ang sinabi ni Mandy, ang hiniling na sana ay makauwi siya ng mas maaga. Isa sa mas malaking siga sa Niemhi si Liam Stone, noong una ay mga regular na siga lamang ang kanyang mga subordinate hanggang sa pumasok ang mga Brooke. Sa tulong ng kanyang mga tao at pera ng mga Brooke, mabilis niyang binago ang kanyang pagkakakilanlan at nagsimulang magpatakbo ng mga legal na negosyo. Ngayon, si Liam Stone ang consultant ng security company ng mga Brooke. Bagaman siya ay sikat at makapangyarihan, medyo insecure si Liam, kaya't nakatira siya sa basement ng isa sa mga security company ng mga Brooke. Ang basement na iyon ay isa ding lugar ng pagtitipon para sa kanyang mga tauhan, at isang venue para sa mga regular underground boxing matches, kaya medyo kilala ito sa mga siga sa Niemhi. Gayunpaman, hindi mapapantayan ni Liam si Tyson pagdating sa yaman at kapangyarihan dahil sinusuportahan siya ni Harvey. Subalit, kung ikukumpara ang bilang at kakayahan ng kanilang mga subordinate, maaaring magkaroon ng problema si Tyson. Sa kwarto ni Liam, naninigarilyo siya, habang may ilang mga subordinate siyang nasa paligid niya. Boss, narinig kong pupunta si Tyson Woods dito sa teritoryo natin. Isang subordinate ang nagulat habang sinindihan ang sigarilyo ni Liam. Tyson Wood, narinig kong malinis na siya ngayon, bakit siya pupunta dito? Tanong ni Liam, habang kinakamot ang kanyang kalbong ulo. Naguluhan siya dahil wala siyang kinalaman kay Tyson dahil pareho silang aktibo sa kani-kanilang teritoryo. Baka dahil sa dalawang empleyado ng York Enterprise. Nabugbog ang dalawang empleyado dahil wala si Liam sa oras na iyon. O baka nakontrol ni Liam ang sitwasyon dahil alam niya kung gaano kalakas ang York Enterprise. Medyo nagkaroon siya ng problema sa nangyari sa dalawang empleyado. Nagtatrabaho ba si Tyson para sa mga York? Tanong ni Liam. Baka hindi, pero inaasikaso niya ang mga bagay-bagay para sa kanila, para magkasama silang magtatrabaho. Baka tungkol sa mga empleyado ang pagbisita niya ngayon, sabi ng subordinate. Hindi magiging problema si Tyson Woods, pero ang mga York. Kumuha ka ng $30,000 mula sa finance, ibigay niyo iyan kay Tyson pagdating niya mamaya. Sabihin niyo sa kanya na para iyon sa paghingi natin ng tawad para sa dalawang empleyado, at huwag na siyang pupunta ulit dito, utos ni Liam. Hindi mo siya kikitain boss. Tiningnan siya ng subordinate, naguguluhan. Tanga ka ba? Bakit siya biglang pupunta dito? Malamang ay merong sumusuporta sa kanya. Maghihintay ako hanggang sa mag-isa na lang siya, saka ko siya tatapusin, nakangising sagot ni Liam. Pero, boss narinig kong driver lang ang dinala niya, dagdag pa ng subordinate. Driver, tingnan natin kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Kung maglalakas loob siyang gumawa ng anumang problema. Umalis si Liam, tila nabunutin ng tinak nang marinig niyang hindi nagdala ng maraming tao si Tyson. Isang tao lang ang dinala niya. Madali ko lang pala siyang tatapusin kung ganoon. Nasaan na sila ngayon? Tanong ni Liam sa kanyang subordinate. Boss, bumili sila ng ticket para sa laban, dahan-dahang sinabi ng subordinate, tila naguguluhan.
Bakit siya pumunta para sa laban sa halip na makipagkita sa akin? Hindi kaya gustong matuto ng Tyson na ito mula sa atin. Sino ang mag-aakalang ang isang malaking sigang tulad ni Tyson na sanay sa legal na mga negosyo ay pumunta para matuto mula sa atin? Sigaw ni Liam na naguguluhan din. Samantala, naglakad sina Harvey at Tyson papunta sa lugar ni Liam. Hinubad ni Harvey ang kanyang jacket at itinapon kay Tyson, para ilabas ang kanyang mga muscle. Sir, ano ang sinusubukan mong gawin? Nag-aalala na tanong ni Tyson, kusa niyang ibibigay ang kanyang buhay para protektahan si Harvey. At ngayon si Harvey mismo ang naghahanap ng gulo. Wala naman, gusto ko lang maghanap ng konting kasiyahan. Maliwanag na sinabi ni Harvey habang nakaturo sa boxing ring. Naglalaban ang dalawang boksingero, hanggang sa ang isa sa kanila ay tumilapon palabas ng ring at sumisigaw ng aray. Kabanata 174. Samantala, isang matandang lalaki na nakasuot ng tradisyonal na garb ang nakatayong naghihintay sa underground boxing gym. Hindi siya natutuwa habang sinusuri ang kanyang, at hindi niya sinubukang itago ang kanyang pagkadismaya sa lugar na iyon. Madaling makikilala ng sinumang nanunood ng mga television broadcast tungkol sa treasure ng authentication ng lalaking ito. Siya ay walang iba kundi si Shayna Iswell, ang Grandmaster ng authentication. Dumating siya sa lungsod ng Niemhi ay para humingi ng tulong kay Harvey York, na i-authenticate ang isang napakahalagang relic. Gayunpaman, ang kanyang pagpunta sa gym ngayong gabi ay makipagkita sa isang lumang kaibigan at hindi para sa isang trabaho. Si Rosalina Iswell na nakatayo sa tabi niya sa buong oras, ay hindi nasisiyahan. Mula sa kwarto kung nasaan sila, malinaw ang kanilang view sa boxing competition na nagaganap sa ring. Bagaman, nagmula sila sa isang respetadong angkan, hindi na bago sa kanila ang mga ganitong uri ng okasyon tulad nito. Bilang isang pamilyang kilala sa pagtatrabaho sa mga antik, may mga pagkakataon kung saan kailangan nilang makipag-ugnayan sa mga taong walang prinsipyo. Dahil pinilit siyang maghintay ng napakatagal, unti-unting uminit ang ulo ni Senior na Iswell. Creak, nagbukas ang pinto ng VIP room. Pumasok si Liam Stone sa kwarto, napangisi. Napatingin siya kay Rosalina Iswell, at agad na natuwa ng bahagya sa kanyang nakita. Bilang pinuno ng isang buong gang ng mga siga, alam na alam ni Liam Stone ang reputasyon ng pamilya na Iswell. Habang nag-aatubili, umiwas siya ng tingin at yumuko sa harapan ni Shayna Iswell. Mr. na Iswell, patawarin mo sana ako sa paggamit ng pangalan ng tito ko, para imbitahan ka dito. Meron akong kailangang ipa-authenticate sa iyo, pero hindi ko ito basta-basta madala, dahil medyo kakaiba ang pinagmulan nito. Nang marinig ito, agad na nawala ang pagkainip ni Shayna Iswell. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag, at ano yun? Isa itong artifact na tinatawag na Infernal Jade. Pero, hindi ko matukoy, kung tunay iyon o peke, ang Infernal Jade. Huminga ng malalim si Shayna Iswell. Nasaan na iyon ngayon? Napatawa si Liam Stone, maghunos dili ka muna, Master. Pwede nating tingnan ng Jade mamaya, sa ngayon may ilang mga problema ako sa arena ko. Ayos lang ba kung ipapakita ko sa iyo ang Jade pagkatapos kong ayusin ang lahat? Walang problema, sagot ni Shayna Iswell. Nagulat rin ako na may isang taong talagang naglakas loob na haminin ka, kung iisipin ang reputasyon mo sa Niemhi. Ngumisi si Liam Stone at naging kahawig niya ang pas ang gala. Mr. na Iswell, may ilang mga tao na lamang na alam ang kanilang lugar. Ngayong nandito ka, samahan mo sana akong panoorin ang palabas. Sa isang palakpak niya, nagdala ang kanyang mga tauhan ng mga sofa at ilang bote ng Red Horse. Sinabi ni Liam Stone, sumenyas siya sa kanyang mga tauhan kung saan nakatayo sina Harvey York at Tyson Woods. Sinundan ng mga mata ni Rosalina Iswell ang direksyong sinenyasan ni Liam Stone. Natunaw ang kanyang nagyayelong ekspresyon, Dad. Hindi makapaniwala si Liam Stone sa kanyang narinig nang sa wakas ay nagsalita ang kaakit-akit na babaeng ito. Tumalikod siya, nagtataka, ano? Hindi pinansin ni Rosalina Iswell si Liam Stone at tila tumingin sa kinatatayuan ni Harvey York, tila susunugan niya siya sa kanyang titig. Bakit ko siya nakasalubong ulit, tadhana kaya ito? Namula ang pisngi niya sa pag-iisip nito. Kung ihahambing sa kanyang nagyayalong hitsura niya kanina, talagang kaibig-ibig siya ngayon.
Halos maulol na tila asong kalye at di niya mapigil ang tumulo ang mga laway ni Liam Stone sa kanyang nakita. Labis siyang nahihirapang pigilan ang kanyang lumalaking bayag ng pagnanasa. Samantala, naguguluhang tumingin si Shane na Iswell sa kanyang minamahal na apo. Ano ang nangyayari sa kanyang munting Ice Princess? Sa underground boxing gym, pinagkuskos ni Harvey York ang kanyang mga kamao, habang tinitingnan ng may interes sa ring. Samantala, pumatak ang malamig na pawis sa noo ni Tyson Woods nang mapansin niya ang madla sa kanilang paligid. Marahil ay mga tagasunod ni Liam Stone ang mga lalaking ito. Ano, natatakot ka? Kalmadong tanong ni Harvey York, hindi naman sa ganoon Master Harvey. Seryosong sagot ni Tyson Woods, nag-aalala lang ako na hindi kita mapoprotektahan ng maayos kung sakaling may sumiklab na kaguluhang mangyayari. Isa siyang tao na hiniwa ang kanyang daan mula sa timog hanggang sa hilaga ng kanyang lungsod gamit lamang ang isang fruit knife. Paano siya matatakot? Sa huli, sanay na siya sa pagharap sa mga sitwasyong tulad nito. Tumawa si Harvey York, hanggat hindi nababahag ang iyong buntot, okay lang. Madidismaya ako kung matatakot ka. Sa oras na iyon, natapos na ang ongoing na laban sa ring, itinaas ng isang referee ang kanyang mga kamay sa hangin at tinanong ang madla. Mga kasama, naabot na natin ang special round na hinihintay niyo. Meron bang gustong maramdaman kung paano lumaban sa ring? Huwag kayong mag-alala, ligtas kayo dito, hindi kayo masasaktan, kung hindi kayo tatamaan ng suntok at takbo lang kayo ng takbo sa ibabaw ng ring, tiyak na ligtas nga kayo, natatawang sinabi ng referee. Kabanata 175. Ito ang pinaka-eksklusibong at pinakaaasahang segment ng Underground Boxing Gym. Ang pangunahing layunin nito ay para i-promote ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga boksingero at ng madla, para bigyan ng pagkakataon ng mga manunood na maranasan ang boxing sa loob ng ring. Kung manalo sila, makakaalis silang may cash prize, gayunpaman, imposible iyon mangyari. Kung tutuusin taga-panood lamang sila, paano mangyayaring matatalo nila ang mga profesional na mga boksingero? Aakyat ako at sandaling maglalaro pala. Tumawa si Harvey York at nagsuot ng face mask. Sa pag-swing ng kanyang braso, pumasok siya sa boxing ring. Mukhang meron na tayong napakatapang at misteryosong challenger na gustong maunang masuntok. Sambit ng referee habang nakangisi, hindi niya maitago ang kanyang nakakasuklam na hitsura. Ano ang punto ng pagiging misteryoso kung babulagte ka lamang sa lupa at nagkalat ang iyong dugo sa buong paligid? Sa huling beses na nakita ng referee ang isang lalaking lumahok na may Iron Man mask, nabugbog sarado ang lalaking iyon. Gayunpaman, talagang kahanga-hanga na may stranggerong nagpresentang pumasok sa ring. Lumapit ang referee sa boksingero at may ibinulong. Mag-ingat ka, mukhang problema ang lalaking ito, huwag mo kaming bibiguin. Ngumisi ang boksingero, huwag kang mag-alala, sa ganyang payat na katawan, uubra ba siya sa akin? Kakainin ko lang siyang parang lugaw na may lamang tuwalya para madali ko lang siyang papatumbahin. Sa VIP room, tumawa si Liam Stone at sinabi, Master na Iswell, magsisimula na ang palabas. Nakita mo ang mga tao doon. Si Tyson Woods ang nasa gilid, marahil ay hindi mo pa narinig ang tungkol sa kanya dati. Pero sikat siya sa aming circle, walang gangster na hindi nakakakilala sa kanya. Sinubukan kong makipag-wrestling sa kanya ng ilang beses dati, pero hindi pa ako nanalo. Sinong mag-aakala na magdadala siya ng isang kaibigan sa lugar ko? Medyo excited ako sa ngayon, napangisi ang isa sa kanyang mga tauhan. Sir, mukhang walang laman ang katawan ng isang iyon, puro hangin lang sa tingin ko. Baka bagoong na isda lang ang laging ulam nito kaya sa tingin ko lang pa ito at hindi uubra sa pambato natin. Sir, paano na lang kung magulpi siya sa isang suntok lang? Hindi namin kailangang magbayad ng anumang danyos, di ba? Ito ang kauna-unahang pagkakataong may dumating dito para maghanap ng gulo. Lumakas ang tawa ni Liam Stone, huwag mong patawanin ang minamahal nating si Master na Iswell, propesyonal tayo. Siyempre, hindi natin hahayaang may mangyaring aksidente. Pumatak ang mga malalamig na pawis ni Rosalie na Iswell. Kinakabahan siyang nagtanong, Mr. Stone, walang mamamatay di ba? Nang makita kung paano siya binibigyang pansin ni Rosalina Iswell, sa kauna-unahang pagkakataon, nasiyahan si Liam Stone sa kanyang sarili. Sumagot siya, dahil lugar ko ito,
Ako ang in charge sa mga patakaran. Kung nais ni Miss Rosalie na Iswell na maging mas kapana-panabik ang mga bagay, sabihin mo lang. Napakunot ng noo si Rosalie na Iswell, at hindi sigurado sa kanyang sasabihin. Hindi niya kailanman sukat akalaing makikita si Harvey York dito. Hindi ba parang pamilyar ang lalaking ito? Tanong ni Shane na Iswell, at lumingon kay Rosalie na nakakunot ang noo. Tumango si Rosalie na Iswell, na medyo parang tuliro. Isang tao lamang sa Niamhi na ganito kapamilyar, bulong ni Shane na Iswell. Sa wakas ay nakilala niya kung sino ito, siya ba ang lalaking iyon? Oh, kilala mo ba siya, Mr. na Iswell? Ngumisi si Liam Stone. Kung siya nga, pwede kong utusan ang mga tauhan kong magtimpi. Nag-isip si Shane na Iswell ng sandali bago siya sumagot. Hindi na kailangan. Siya ang naghahanap ng gulo sa lugar mo. Alam niya kung ano ang pinasok niya, hindi ako masyadong nawiwili sa mga taong masyadong mayabang. Medyo nadismaya si Shane na Iswell. Sa una, lubos na interesado si Shane sa mapagpakumbabang binatang nag-authenticate ng The Rocky Mountains, Landers Peak na painting. Sa katunayan, siya ang dahilan kung bakit pumunta si Shane na Iswell sa Niamhi. Umaasa si Shane na lalong makilala pa ang kanyang pagkatao. Hindi inaasahan ni Shane na Iswell na ang taong iyon ay sobrang arrogante at naparito sa lugar na ito. Nadismaya siya nang mapagtanto ito, tulad ng sinasabi sa kasabihan, hindi kailanman magpapakita sa mga magugulong lugar ang isang marangal na tao. Lalo na ang isang lugar na tulad ng underground boxing gym kung saan ay maraming namamatay sa loob lamang ng ilang minuto. Walang saysay ang makiramay sa isang mayabang na tanga. Kung mamamatay siya, edi mamamatay siya. Nang makita ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ng kanyang lolo, lumakas ang tibok ng puso ni Rosalie na Iswell sa kanyang dibdib. Pero hindi siya naglakas loob na magsalita, isang dominanteng tao si Shane na Iswell. Kapag nagpasya siya sa isang bagay, walang makakapagpalit sa kanyang isipan. Kung nais niyang humingi ng awa, kailangan niyang harapin si Liam Stone, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Liam Stone, komplikado at puno ng kawalan ng katiyakan. Mahirap para sa kanya na hindi pansinin ang kanyang titig na may pagnanasa. Kung talagang hihiling siya ng pabor sa kanya, mahuhulaan niya kung ano ang susunod na mangyayari. Tuliro si Rosalie na Iswell, subalit, ayaw niyang makitang may anumang masamang mangyari kay Harvey York.